Magandang araw sa lahat ng kasandiro. Welcome ulit sa channel natin. Yung mga hindi pa nakaka-subscribe, please do click like and share na rin. Tapos paki-on na yung mga notification kung pwede. Okay, upon the request, tungkol sa monetization, YouTube monetization o YPP or YouTube Partner Program ang ating video for today. Okay, kaya lang, parang mas maganda samahan natin ng konting historical background kung paano nag-umpisa ang YouTube at paano nag-umpisa ang YPP at ano yung mga nangyari before dumating tayo sa ganito na may mga policies na, may mga qualifications na, etc. Okay, umpisahan natin. So, ang YouTube ay itinatag to noong February 14, 2005 ng tatlong tao. Si Steve Chen, si Chad Hurley, at saka si Jawed Karim. Magkakatrabaho sila. Mga dati silang empleyado ng PayPal. Okay. So, ang pakay nila nun is gusto lang nilang maggawa ng website kung saan makapag-upload ng mga videos ang sino man para yun nga siguro magkaroon tayo ng memory bank ng ating mga ginagawa sa ating buhay, and then eventually maging platform for creators, and then eventually advertisers at para kumita ang lahat. Okay, ngayon um, nung una, well, nung irehistro nila yung kumpanya ng YouTube, di umano, ay sa pangalan na YouTube. Pero merong mga marites, okay, na di umano, hindi daw YouTube ang unang pangalan ng YouTube. Although walang unconfirmed to ano lang, kumbaga, chismis nga lang, na nung una daw, ang pangalan ng YouTube ay Tune In Hook Up. Okay, ibig sabihin, manood ka, para ma-hook up ka o maengganyo kang patuloy na manood. Okay. Pero, gaya ng sabi ko, hindi iyan official at wala rin namang reliable source na makapagpapatotoo nito. So, YouTube. Biyakin natin. Bakit daw ba YouTube? Kasi yung YouTube, yung you represents ikaw at ako, yung creator at saka yung viewers na nanonood. Tube is parang TV, kumbaga. So, parang personal tube mo to, personal TV mo to. TV mo, kung saan nakakapag-upload ka ng iyong video at nakakapanood ka rin ng mga video na gusto mo. Okay, so, since February of 2005, yung kauna-unahang video na na-i-upload at na-i-broadcast sa YouTube ay nung April 23, 2005 to be exact. Okay? Ito ay gawa nung isa sa mga founder, si Jawed Karim. At ang pamagat nito ay Meet at the Zoo. So siguro naman, the title itself tells na, yun nga, Me at the Zoo. Oh, Me at the Zoo pala, sorry, not Meet at the Zoo, kundi Me at the Zoo. Si Jared, nasa zoo. Simple. Di ba? Pero ito ay tumagal ng 19 seconds lang. Kasi nga umpisa pa lang. Siguro kahit yung mga founders, tinitingnan pa nila, nagbe-beta testing sila. Ano ba natin? Ano gagawin natin dito? Okay. So yun nga. 19 seconds video, ang kauna-unahang video, gawa ng isa sa may-ari ng YouTube. Na ngayon, kung tawagin natin yun, yung 19 seconds is shorts, di ba? Okay. Pero noon, wala pang shorts. Okay. Ngayon, buhat nun, unti-unti lumaki yung YouTube. Dumadami yung nag-upload, dumadami yung nanonood. So from February 14 of 2005 until December 15 to be exact ng 2006, inanunsyo ng Google na binibili na nila yung YouTube. And binili nga nila, nabili nila ang YouTube buhat dun sa tatlong may-ari. Pero yung mga may-ari ay hinire pa rin nila bilang empleyado ng YouTube since sila yung
pioneers at creators talaga, o literally speaking, sila talaga ang gumawa niyan. Okay. Sa ngayon, hindi ko na alam kung nasaan sila. Malamang mayayaman na, for sure. Hindi malamang, for sure. Okay. Tapos, yung YouTube Partner Program pala, ay hindi agad-agad ipresenta sa mga tao. So, 2005, 2006, and then by 2007, early dates, siguro mga January, February, first quarter or second quarter, noon unang inilaunch ang YPP o YouTube Partner Program, yung monetization. Pero on a limited access sa ilang piling bansa, number one is the US of course, and Canada. Okay? And then, ni-roll out ito unti-unti sa iba pang mga bansa. Ngayon, kung tatanungin nyo kung paano sumali sa YouTube noon, 2007, it's by invitation only. So, wala pang requirement, wala pang required na number ng subs, wala pang required na number of watch hours, kundi invite only. Kasi limited nga eh. So, yung mga nag-umpisa noon na maaga na kabahagi na ng YouTube as creator, nag-upload, tiningnan siguro yung performance ng ilan, and then slowly, in-invite sila. Okay, hanggang sa magkaroon na nga ng YPP o yung monetization. Okay. So from 2007 to 2011, ano lang yan, invitation only. Ngayon, nung 2011 to 2016, inopen na yung monetization. Pero wala pa rin siyang requirements, wala pang qualificatory requirements. Parang kumbaga, kung gusto mong sumali o kung sino lang trip siguro nila, sige tara, i-ano natin to, i-open natin to, ibigay natin sa kanila. Ngayon, nung 2017, sinubukan nilang mag-impose ng requirement, which is 10,000 lifetime views. Ibig sabihin, buhat nung mag-upload ka sa YouTube, say 2005 pa lang o 2006 nandiyan ka na, up to 2017, basta naka 10,000 views ka sa mga content na ina-upload mo, automatic, YPP ka na. Pero, noong 2018, binago yan. Doon na dumating yung minimum 1,000 subscribers at minimum 4,000 watch hours. At yung qualifications na yan na rin yung ini-implement ngayon. Siguro ang nadagdag lang is yung 10 million views sa shorts. So, sa ngayon, dalawa talaga lang naman yung paraan para makapasok sa YPP. It's a minimum of 1,000 subscribers and 4,000 watch hours, or meron kang uploaded shorts na meron kang 10 million views. At ang bilang po nung 1,000 and 4,000, pati yung 10 million is within 365 days lamang. Hindi kagaya nung umpisa na lifetime. Ngayon, kailangan in 365 days upon date of application na ikaw ay nag-qualify, pasok yung data mo sa ganoon. Okay. Ano pa yung ibang kaibahan? Yung pagkita nung panimula, ang tanging kinikita ng isang creator ay galing lamang sa ads. Okay? So, kung ikaw ay creator, in-upload ka, nasa YPP ka, sa video mo ay may mga lumilitaw na ads, doon ka lamang kikita. Okay? So, dati wala yung channel membership, supers, gaya ng super chat, super thanks. Tapos, yung short monetization, wala pa rin. Lahat ng yan wala pa, kundi ads lang. Ngayon, paano ngayon nagsusurvive yung mga creators nun kung ads lang? Yung iba, nakikipag-tie up sa ibang mga products or vendors na kung saan sila yung nag-i-sponsor ng mga produkto at ng video. Okay, so iba-ibang brands, gaya ng, halimbawa, sapatos, damit, appliance, or gadgets, kung ano man yung meron ng panahon na yon. Product placement. So, halimbawa, ayan, nag-video ko, tapos either actual kung ipapakita yung product or behind may feature video
may makikita kayo. Halimbawa, t-shirt. O yan, Bulacanyo from Indie Graphics. So, yun yung product placement. Tapos, affiliate marketing. O yung nangungumisyon tayo, pupromote natin yung isang brand, click nyo yung link, pag bumili kayo, may kita ko doon. Tapos, yung actual na pagbebenta ng merchandise. So, ganun yung mga paraan lamang na para kumita ang isang creator sa YouTube. Nung panimula, which is 2007 up to around 2016 or 17 or early 2017. Pero nung 2018, na meron ng atong requirements, dyan na, unti-unti nang niro-roll out yung iba-ibang streams ng income. Okay, so paano ba yung kitaan dito? Paano ba yung ikot ng pera sa YouTube? So, sa simpleng explanation, ang YouTube kumikita mula sa mga advertisers. Yung advertisers na naglalagay ng ads sa ating mga videos ay nagbabayad sa YouTube. In turn, yung YouTube pinapartihan yung creator. Magkano ngayon ang partihan? Ang partihan is for every ad na lumilitaw sa ating video is 45% kung magkano yung bayad ng advertiser, 45% nun ay sa YouTube. 55%, yun lang yung sa atin. Eto ngayon, so kung piso ang budget ni advertiser sa kada ad, 45 centavos nun kay YouTube. 55 centavos lang sa atin. Pero may sukatan din yun. Yun yung tinatawag na CPM or click per mil. Kumbaga, kada 1,000 views mo, saka lang roll out yung piso. So kung may video ka na hindi pa nakaka 1,000 views or yung buong channel mo is less than 1,000 views ang nagiging niya, either on a daily, a weekly, or a monthly basis, yung piso na yun, wala. Okay? O kung magmeron man, kukompute nila yon. Kaya kung makikita nyo dun sa mga monetize na, pag tinignan nyo sa analytics niyan, YouTube ads, magkano lang? 0.003, 0.002. Di ba? Napaka-minimal. Maliit. So, kaya in-introduce yung ibang income streams, gaya ng channel membership at yung mga supers. Ngayon, meron ng bago, which is yung YouTube shopping, tsaka yung short ads. Yung shopping, depende yan sa kung pwede ka kasing mag-link ng isang shop or store sa iyong account, and then pag bumili sila, may commission ka, may commission din si YouTube. It's much like, tawag dito, affiliate marketing. Okay, so, yun nga, paano ba yung porsyentuhan talaga? So, sa ads, gaya ng sabi ko, 45% kay YouTube, 55% sa creator. Basta monetize, ha? Doon sa iba, supers, memberships, ang hatian dyan is 70% sa creator, 30% kay YouTube. Kasi wala siyang pagod doon. Tayo nag-i-invite ng members at members din yung o viewers din yung nagpapadala ng mga supers. Okay? So, 70-30 ang hatian doon. So, sa kada piso, 70 centimos ako, 30 centimos kay YouTube. Tapos sa short ads, ganun din, 55 and 45 ang hatian. Yung isang income stream, yun yung walang permi na porsyentuhan. Yun yung YouTube Premium. Kasi nakabase yon sa watch time ng YouTube Premium para makuha ng isang creator. So, kung mababa yung watch time sa YouTube Premium, maliit lang makukuha mo. Kung malaki, hindi lalaki ng konti. Wala siyang pirmihang porsyentuhan. Tapos, ano pa ba pwede natin alamin dyan? So, nakuha na natin yung porsyentuhan, nakuha na natin yung history niya, nakuha na natin yung sistema niya, bakit create at ano. Actually, yung YPP itself, yung monetization, napakalawak na ano yan na usapin. Nandoon pa lang tayo sa history, paano nabuo, paano yung partihan, paano kumikita. Okay, so I would suggest or I would request everyone, kung may tanong pa kayo, drop me a comment and then yun, aalamin natin at muli gagawa natin ng video. So ngayong alam mo na
na hindi ganun kadali rin na una pumasok, ikalawa is kumita. Kung gusto mo pa rin, well, pwede nating pag-usapan yung susunod. Paano makapasok, tapos paano, pwede na natin siguro pasukan ng konting strategies. And then, yun nga, paano i-maintain yung ating income dito. Kasi, sa totoo lang, kahit sabihin hindi ganun kalaki, it's still a passive income. At lalo pa sa ating mga Pilipino na mahilig tayong picture-picture, video-video. Pagkain nga, bago kainin, pipicture pa muna, di ba? Tapos, pagka may lumabas na cellphone at tinutok, nakala mo may kukunan o bibidyo, takbuhan na lang. So, why not make the most of it? Di ba? So, yun. Sana nagustuhan niyo yung video natin na to. And makakaasa pa kayo ng dagdag na pagtalakay tungkol dito sa monetization in the near future. And again, I would invite you all to please subscribe and like my channel. Paki-share na rin kung pwede. Paki-click na rin yung notification. At kung okay po sa inyo at gusto nyo pang makakita ng mga ganitong klaseng video, join na kayo sa membership. The membership has perks na i-deliver ko sa inyo. And then, yun nga, this would help me out in creating more contents like this for you to watch and enjoy. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat. Bye-bye!